Hindi na ako magugulat. Ito mga kababayan ko, napaka-importanting bantayan natin ito. Hindi na po ako magugulat kung ang isusunod na poposasan ni Torre ay si BP Sara. Magbabayaran po ng utang na loob ito. Congratulations! Two-star General Torre na promote bilang PNP chief, biglang 4-star. Uy, matindi matindi itong nangyari dito kay PNP chief. Ito pag-usapan natin. May poposasan to. May isusunod to. Na poposasan. Babae. Nako. Meron din namang pinalitan sa mga opisyal ng pamahalaan, kabilang ang bagong hepe ng PNP na si Police Major General Nicolas Torre III. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Torre III. Kapopromote lang noong Abril. 4-star general na ngayon si Nicolas Torre. Kaka-promote lang nung Abril. Ha? Eto si Torre, kada huli, promote. Huli, promote. Huli, promote. Huli, PNP chief. Ganyan si Torre. Ha? The third, hindi na nakagugulat na siya ang bagong hepe ng Philippine National Police. Pambira yung anak mo, parang galit sa'yo na. Oh, may tinan mo. Bagong hepe ng Kami siguro, Daddy! Ano yung mga pinaggagawa mo? Nakakahiya ka. Philippine National Police. Siya ang nanguna sa mga kontrobersyal na pag-aresto sa mga malalaking personal. Ito tanong ko sa iyo, Torre. Bukod sa panghaharas mo at pangbababoy mo sa isang reliyon na KOJC at bukod doon sa pagpasok mo dyan ng walang lihitimong warrant of arrest, pero ang hinahanap mo si Pastor Kibuloy, wala ang pangalan niya doon sa warrant of arrest. Bukod diyan, at bukod sa pagkidnap mo di umano, according sa mga abogado ni Tatay Digong kay PRRD, ano ang ambag mo sa taong bayan? Sige nga, Marcos, anong naitulong yung dalawa sa Pilipinas? Anong naitulong nyo? Lalong-lalo na niya prinomote mo si Torre. Ako hindi na ako magugulat. Ito mga kababayan ko, napaka-importanting bantayan natin ito. Hindi na po ako magugulat kung ang isusunod na poposasan ni Torre ay si BP Sara. Magbabayaran po ng utang na loob ito. Naalala nyo, kahit yung kapatid ni Marcos na si Amy, sinabi niya kada huli, nagpo-promote. Marcos, anong matinding plataforma mo na nagawa para maitawid sa gutom ang taong bayan? Wala. Kung hindi, harasin ang mga Duterte. Tingnan mo, sunod-sunod. Bagsak ka sa eleksyon. Yung mga kandidato mo, hindi nangunguna sa pagkasenador. Ilan lang kandidato mo sa senador ang nanalo. Sa lahat po ng midterm election, ikaw ang presidente na hindi nakapagpanalo ng majority ng mga senador. Sa kabila ng gutom at problema ng Pilipinas, ginagawa mong pantakip butas yung mga kontrobersyal na katulad niyan. Tinanggal mo ang mga kabinet, pinag-resign mo lahat, tapos pinabalik mo rin. Para ano? Pagtakpan yung bulilyaso mo sa eleksyon, yung kahinaan mo sa eleksyon. Ganyan din si Torre. Prinomote mo dyan, pero alam mo, hindi siya karapat-dapat dyan. Alam ng taong bayan, pero yan ay magkikreate ng ingay
para ano? Pagtakpan yung kahinaan mo sa eleksyon. Dahil yung eleksyon na yon ay refleksyon na ayaw na sa'yo ng taong bayan. Yan ang katotohanan yan, Bongbong Marcos. And syempre, lahat yan may bayad. Hinuli si Pastor Kibuloy, bagamat hindi po, uulitin ko, hindi si Torre ang nakahuli kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy sumuko sa ISAP. Huwag kayong nuknukan ng sinungaling Torre. Bukod dyan, di ba, binastos nyo ang KOJC? Na-promote ka. Again, huwag niyong sabihin hindi utos yan ni Marcos. Dahil kung hindi yan utos ni Marcos, hindi lahat ng huli po-promote ka. Hindi lahat ng kababuyan mo sa reliyon, promoted ka. Ngayon, PNP chief ka pa. Tapos, ang dating presidente na nagtanggal ng droga komunista NPA sa Pilipinas, na nilbihan ng tapat sa Pilipino, pinahuli ni Bongbong. Prinomote mo. Kung wala kang kamay dyan, Bongbong, hindi kada huli, promote. Siyempre, papalitan niya ng utang na loob. May pinagawa si Bongbong, promote. Ngayong ginawang PNP chief, kailangan si Torre naman ang magbigay ng utang na loob. Eh, sinong pinakamatinding kalaban ngayon? Sino ang balakid ni Bongbong Marcos at ni Tambaluslos para magpatuloy sa panunungkulan, magpatuloy sa kapangyarihan even after the 2028? BP Sara. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ako magugulat. Gaya ng sinabi ko, na hindi ako magugulat si Torre magiging PNP chief. Hindi ako magugulat na papapasukin ng ICC. Sinabi ko pong lahat yan bago mangyari. At hindi rin ako magugulat kung ang susunod na poposasa ni Torre ay si BP Sara. Alam naman natin, dinadamay na nila eh. Di ba? Sinusubukan nilang ngayon, gagawa na naman ng paraan yan. Magkakaroon na naman ng Interpol. Papasok na naman ng ICC. Tapos biglang, uhuli na si BP Sara. Malay natin, pag uwi ni BP Sara dito, diretso Villamor na naman. Ang Villamor ngayon, kagamit-gamit, ganyan din ang ginawa kay... Ang ano sabi ni Tebes, kinidnap din siya. Sa Timor-Leste. Nag-file pa sila doon ng habeas corpus. Hindi na, binitbit na naman ng private jet, dinala sa Villamor. Bagamat imposible pakinggan, hindi ka paniwalang pakinggan na si BP Sara ang isusunod. Ilan na po ang ginawa ni Marcos at ni Torre na hindi ka paniwalang magagawa ng isang opisyal, pero nagawa nila. Mga kababayan ko, dapat magbantay tayo dito. Huwag tayong pakaka-relax. Nakita nila mahina na sila. Sitting duck na po ito si Marcos. They are on a desperate mode. Sitting duck, wala na eh. Even the impeachment, it will not triumph. Wala silang numero. All they have is guns. Guns, guns, guns.
Tore, tore, tore. Kapangyarihan ng puwersa ng pulis. Mag-iingat po, BP Sara. Personalidad, si Torre ang nagbasa ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. By virtue of the warrant Yan o. Hindi ba pag ikakwento to, hindi ka panipaniwala ang dating presidente, gaganyan ninyo. Yung ginawa sa KOJC, pag ikakwento, 5,000 pulis nag-stay doon 16 days. Hindi ka panipaniwala, di ba? Pero nangyari. of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Bago yan, si Torre rin ang nanguna sa Correct. 6 na araw na operasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Diyan nadakip si Pastor Apollo Hindi nadakip. Ayusin nyo yan. Ha? Kayong mainstream media kayo, ayusin nyo yan. Hindi nadakip. Sinuko. Sumuko. Alam ng ISAP yan. Bakit ba bisin sa mainstream media, hindi, ba't ang hirap ba yung gamitin yung word na sumuko? Even yung ISAP, kinonfirm nila yon. Tao rin ba kayo ni Torre? Tao rin ba kayo ni Marcos? O hindi kayo nagre-research? Tapos magagalit kayo pag tinatawag kayong media na bias. Sumuko po. Sumuko. Huwag niyong ilagay sa pedestal si Torre. 16 days nagpunta si Torre doon. May kasamang 5,000 pulis araw at gabi. Hindi niya nahuli isang tao. Huwag niyong gawing Diyos si Torre. Hindi yan magaling. Kung magaling yan, hindi aabot ng 16 days. Hindi niya kailangan ng 5,000 na pulis or more. Kayong media, ginagawa niyong Diyos yan si Torre. Ginagawa niyong idolo. Hindi naman kayo bobo. Kibuloy. Si Torre ang papalit sa paretiro ng si outgoing PNP Chief Romel Marbil. Nagpasalamat naman si Torre sa natanggap niyang suporta. Sino sumusuporta sa'yo? Baka si Bongbong lang. Baka si Dilima. Para makaganti kay... Wala namang sumusuporta sa'yo eh. Anong sumusuporta sa'yo? Yung mga adik na galit kay Duterte dahil naperwisyo yung kanilang negosyo? Sino sumusuporta sa'yo? Si Bongbong? O yung mga galit sa Duterte? Wala. Ako sabihin ko sa'yo, malalaman mo may sumusuporta sa'yo? O, tingnan natin. Pagkaupo ni BP Sara, yung akala mong kaibigan mo, babaliktaran lahat yon. Ngayon lang nasa power ka. Mga sip-sip yun tsaka mga duwag. Sana, ganyan ka pa rin katapang. Pumalit naman kay Ay! Leonardo Ba't gumalaw? Sana ganyan ka pa rin katapang pag upo ni BP Sara. Huwag kayong tatakbo ng ibang bansa, Porta. Pumalit naman kay Menardo Guevara bilang Solicitor General ang dating Pag-ibig Fund CEO na si UP College of Law Dean Attorney Darlene Berberabe. Nanumpa siya kanina. Nirerespeto naman ito ni Guevara. Habang si Popoy De Vera, papalitan ni Shirley Agrupis bilang chairperson ng Commission on Higher Education o CHED. Mananatili naman sa pwesto sina Justice Secretary Boying Remulla. Boying, tumataba ka ha. Ba talagang masamang damo ha. Namumuti ka pa ulit. Kasi nangitim na to, tas nangayayat no? Oo, iba talagang kapit mo ha. Ayaw ng kompetensya doon sa pupuntahan. Ay, nako. Tingnan mo kalokohan ni Marcos. Pinag-resign yung gabinete. Tapos si Boying ni-retain.
Si John Vic ni-retain. Yung sinasabi ng abogado ni Tatay Digong na naging partisipasyon ay sa pagkidnap sa kanya, ni-retain. Tapos ano sinasabi nito si Marcos? Para sa akin, promotion yan. Kasi pinag-resign na kayo tapos hindi tinanggap. So, ibig sabihin, sige mag-resign kayo tapos ginawa ka ulit secretary. Para promotion. Kasi yung iba mong kasamahan, hindi na pinabalik eh. Tama o tama-tama? Tapos, si Torre, prinomote. Lahat ng involved sa panggigipit sa Duterte, promoted. Bayad utang. Ha? Sino ito na nagbabayad utang pero walang utang na loob? O, lagay nyo dyan sa comment section. Buhay pa ito si matindi, no? O, di ba? Ganyan tayo niloloko ni Marcos. Sabagay, hindi niya kaya pagtatatanggalin to. I'm sure itong Remulla Brothers, ang daming alam nito about Marcos. Hindi niya pwedeng tanggalin yan. May kalalagyan siya. Pati si Torre, ang dami ng alam niyan. Hindi pwedeng tanggalin. May kalalagyan. Alam mo, ganyan ka-weak si Marcos. Ganyan siya kabingi sa sigaw ng taong bayan. Yung mga pulis, sundalo, uniform men, media, ang binoto Duterte. Kumpleto po. From 1 to 10, binoto. Straight. Ganoon po ang hindi nila pagsuporta. Isipin mo, John Vic, na SILG ka. Si Abalos din, dating SILG. Sino sinuportahan ng pulis? Duterte. Kung si Marcos ay nakikinig sa sigaw, sa himutok ng taong bayan, hindi niya pinababalik itong mga naging kasangkapan sa pagkidnap, di umano kay Tatay Digong. Hindi nakikinig to si Marcos, bingi. Tapos gusto niya makipag-reconcile. Alam nyo, yung tanong ni Katunying na yun, planted yun. Pinatanong ni Marcos yun. Yun ang style pag podcast. Hindi live yun eh. So I assume, pinatanong ni Marcos, o tanungin mo ako kung posible pa magkasundo. So ginusto ni Marcos yun. Ano sabi? Okay sa kanya makipagsundo. Makipagsundo, tas ganyan ang ginawa mo sa mga ito? Talaga bang niloloko mo taong bayan? Ang style ng Marcos, ang hilig magmalinis. Pero iba ang ginagawa. Iba sinasabi, ibang ginagawa. Kaya nga gaya sabi ko dun sa SMNI, lagi ko binabanggit doon, malalaman mo ang galaw ni Marcos. Tingnan mo yung sinabi niya, yung kabaligtaran mangyayari. Tandaan nyo parati yan. Abangan nyo parati yan. Lahat ng sasabihin ni Marcos, baliktarin nyo yun. Yun na ang kapalaran ng Pilipinas. DILG Secretary John Vic Remulla at Defense Secretary Gibbon. Tingnan mo, lahat sila. Hay! Teodoro, nagbabalita mula sa Teodoro, nagbabalita mula sa At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.